Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video magluluto naman tayo ng ginataang tokwa. Yes, ginataang tokwa yung lulutuin natin, at syempre ito yung gagamitin kong klase ng tokwa. Special tokwa to na kinukuha ko kay nanay. Yung si nanay kasi yung nagbebenta dito sa amin, isa to sa lagi niyang ibinibenta, no? Hindi ko alam kung saan niya inaangkat to, pero promise, recommended ko to kasi talagang masarap. Merong lasa na parang may timplado na yung tokwa na to. At ang pinakamaganda dito sa tokwa nito, hindi maasim. Bali, ang isang piraso nito, 500 grams. So, meron tayong dalawa. Pagkatapos, syempre, lalagyan natin ng, para may green leafy vegetable tayo, lalagyan natin ng kangkong. At syempre, pagkatapos, para merong konting kick, medyo maanghang ng konti, lalagyan natin ng sili. Kung mapapansin nyo guys, yung sili ko, parang nagmo-moist kasi galing sa freezer. So, anyway, meron din tayong bell pepper, and then lalagyan natin ng garlic and onion. And of course, kailangan natin ng gata na nyog. Itong recipe na to napakasimple at napakakonti ng sangkap. Pero naman din, masustansya guys. Alam naman natin na masustansya ang tokwa. So anyway, kasi ang tokwa kasi hindi ko rin alam bakit yung ibang tokwa maasim. Kahit sabihin mong bagong luto, meron talagang tokwang maasim. Lalo na pag sa palengke galing, ewan ko lang po hindi tayo naninira, pero naobserbahan ko yun, ang daming tinitinda sa palengke na bagong luto naman maasim. So guys, hindi ko alam bakit maasim. Kung alam nyo yung dahilan, explain nyo na lang sa akin. I-comment nyo na lang kung bakit nga ba maasim yung ibang tokwa. So kahit hindi naman sa palengke. Kasi may mga nabibili akong tokwa. Actually, tofu pa nga eh. Nabibili ko sa mga supermarket, talagang may maasim. Hindi ko po alam bakit may maasim. Obserba nyo rin naman yan, di ba? Mostly maasim. Pero ito nga sinasabi ko sa inyo, itong special tokwa na binibili namin kay nanay, hindi po talaga maasim. Yung lasa po niya malinamnam na. Kaya nga actually itong tokwa na to, kahit iprito mo lang, kahit walang sausawan, pwede na. Kasi masarap talaga yung lasa. Kaya nga yung mga kakilala ko, talaga sinasabi ko to na masarap yung tokwa ni nanay. So anyway, eto na yung mga tangkay ng kangkong ginawa natin. Inalis natin yung dahon ng kangkong. Tapos, ang gagawin natin dito sa tangkay ng kangkong, hihiwain natin ng maliliit. Kasi para mas madaling maluto pag maliliit lang yung hiwa. Pagkatapos nito, gagawin na rin natin tong siling green. Kasi diba yung siling green medyo may konting anghang. Pero pag marami talaga guys yung nilagay mo nito, super anghang naman din talaga. So gagawin natin yan, i-slice din natin din na maliliit lang din. Para lumabas yung anghang pag na-slice. Kasi gusto ko yung merong konting kick, no? Pero kung gusto mo ng nas maanghang, damihan mo na lang din yung siling green. Pero kung ayaw mo na maanghang, wag mo na lang lagyan ng sili. So anyway, pagkatapos nyan, eto masarap yung bell pepper. Kahit gaano karami, okay lang. Masarap talaga kasi yung bell pepper guys. Nagkataon lang kasi yung bell pepper ko dito, 2 piraso lang. Kaya 2 lang yung nalagay ko. At pagkatapos, syempre meron tayong onion. Lalagyan natin ng onion. 2 piraso ng onion yung nilagay natin. At syempre, hindi mawawala yung garlic. Kailangan merong garlic. Ayan na, ready na, no? Na-slice na nating lahat. So, pwede na tayo mag-umpisa magluto. Ito na yung dahon ng kangkong, diba hinimay natin kanina. And then, ito yung tangkay na hiniwa natin na maliliit. Then, yung garlic, onion, tapos bell pepper, at saka yung siling green. At pagkatapos, ganti yung ginawa kong hiwa sa tokwa. Hindi ganong malaki, hindi rin ganong maliit. Yung saktong-sakto lang na pagkakahiwa, pero it's up to you guys na. So anyway, eto rin yung gata na gagamitin natin. At yan na. Uumpisa na natin, magluluto na tayo. At syempre yung una natin gagawin ay ipa-fry ko muna yung tokwa. Syempre pag magpiprito tayo, painitin muna natin maigi yung mantika bago natin isalang o iprito yung tokwa. So yan na guys, pinagsama-sama na natin. Sinulit ko lang yung yung space ng kawali para mas marami tayong mapiprito. At pag nagprito ka nito, wag mong totoastin. Alam mo yung saktong naprito lang. No? So okay lang yung medyo may konting parang medyo puti-puti pa, okay lang yun. Kaya naman natin guys piniprito kasi ang gusto ko nito para hanggang sa pag niluto natin mamaya,
magiging firm pa rin, matigas pa rin, hindi magkakalasog-lasog, no? Hindi magkakadurog-durog. Kaya kailangan talaga nating prituhin yung tokwa. Pero wag mo ngang i-over fry kasi nga mangyayari niyan titigas. So mahihirapan ng mag-penetrate yung gata o yung lasa ng gata dito sa tokwa natin pag sobrang na prito ng gusto yung tokwa. Kaya kailangan ganito lang, yung malambot pa sa loob. At eto na, prito na nating lahat. Magsisimula na tayo magisa. Siyempre, lalagyan lang natin ng konting cooking oil. Then, magsusute lang tayo ng garlic and onion. Igigisa lang natin maigi. Tapos, di ba kung napapansin nyo, laging kokonti yung mantika pag nagigisa ako. Hindi sa dahil nagtitipid ako, ganyan lang po talaga ako maglagay ng mantika pag nagigisa. So, anyway, pagkatapos nyan, lalagyan na natin yung gata. Naglagay ako ng kahalati ng gata. And then, ilalagay na natin tong tokwa. Pagkatapos, ilalagay ko na rin yung tangkay ng kangkong. Tapos, haluin lang natin ng konti. At pagkatapos, isusunod na rin natin ilagay yung talbos ng kangkong. Pagkatapos, simmer natin. Pakuluan natin at para maluto ng husto yung kangkong. Kasi to okay naman to guys yung kahit lutong-luto. Walang problema dito kasi nga ang gusto nga natin dito sa kangkong. Gusto ko dito yung lutong-luto. Pero depende na sa inyo yan kung gusto niyo na medyo half cook. Kasi merong ganong tao ang gusto yung half cook lang yung gulay. Pero ako pag kasi kangkong, gusto ko yung lutong-luto yung yung dahon ng kangkong. Pagkatapos lalagyan na natin ng pampalasa, lagyan na natin ng salt and pepper to taste. At syempre lalagyan natin ng MSG for umami taste. Pero yung MSG is optional only kasi hindi po lahat ng tao gumagamit ng MSG. So, it's up to you guys kung gusto mong lagyan o hindi. Habang hinahalo natin to, magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po for always watching my videos. At kung bago ka po sa channel ko, baka naman, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. At eto na, nilagay na natin yung sili at saka yung bell pepper. At pagkatapos nito, isisimmer na lang natin ulit ito for another minute. Siyempre, tatakpan natin ulit. At pagkatapos niyan, wait lang, ilang kulo lang, tapos eto na yon. At pagkatapos niyan guys, ilalagay na natin yung kakanggata. Ito yung unang pinagpigaan na nyog, yung tinatawag na coconut cream. Nilagyan ko ng konting pesos kasi medyo natabangan tayo. At pagkatapos yan, simmer lang natin. At malapit na tayong matapos. At syempre guys, dito kasi tuwan-tuwa ako dito sa kawali. Kung ito kasi nga, ang ganda nitong kawali nito. Kahit hawakan mo yung handle, hindi ka mapapasok. Kasi super kapal ng handle niya. So anyway, eto na, there you go guys. Eto na yung ating ginataang tokwa. Pero ang sinasabi ko dito guys pipili kayo ng tokwang hindi po maasim para hindi nyo ako sisisihin. Mamaya sabihin nyo hindi naman pala masarap. Nakasalalay po dito yung sa magandang quality ng tokwa na gagamitin nyo. Okay? Siyempre titikman na natin yung ating nilutong ginataang tokwa. Kasi masarap to guys kasi malambot yung tokwa dahil hindi nga natin pinrito ng maigi. Oops. Masarap po talaga. Masarap tong parang pang appetizer or kung umiinom ka, masarap tong pangpulutan. So that's it guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today at sana po abangan nyo pa ako sa mga susunod kong video. Thank you for watching and God bless everyone. Diyos mabalos. Bye bye.